Okay guys, update po tayo sa ating bake na kakawalay pa lang kanina ng tanghali. So pansinin natin kung kakain ba. So ito po yung pakain ko. Disclaimer, wala po tayong pinopromote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only. So para magkaroon ng idea ang aking mga kapwa backyard hog raisers. So yung mga itinuturo ko sa inyo guys, panoorin nyo lang po yung mga video ko as a backyard. Promise po, makakatulong po ako sa inyo. Libre lang po yan guys, wala po akong hininging kapalit sa inyo. Dahil alam ko po kung anong problema, kaya sinishare ko po sa inyo kung anong problema sa backyard na karaniwang problema. So sinishare ko po sa inyo para kahit paano maagapan nyo kaagad, may idea kayo kung magkaroon man ng problema. So ito po yun guys. So kung ano po yung ginawan ko ng video about procedure dito sa mga biik, yun lang po yung procedure ko guys. Wala po akong inilihim sa inyo kung ano yung nakikita nyo, ano yung ginawa ko. Yun lang po yung procedure ko. Ngayon po, ang pinaka-importante kapag bagong walay, para iwas dehydration, magbibigay po tayo ng ito. So hindi po tayo nagpo-promote guys. Ito po ay binibigay ko sa inyo yung idea para iwas problema. So ito na po yung mga biik ko guys na tingnan nyo, hindi sila masyadong nag-iingay. Kahit kawawalay lang, ito yung mama pig nila, oh. Oh, tulog. So, ang pinakamaganda talaga, yung nanay nila yung kukunin. So, nakikita nyo naman yung bake ko, guys. Yung procedure ko, yun lang yun. Pero, kayo na po ang humusga. Ito ay 28 days lamang. So, meron tayong isa maliit, guys. Yan, ito. So ito, buti nga ito guys, dahil sa pagtsatsaga ako sa pagbibigay ng vitamins, nabuhay siya. Pero maliksi po yan guys. Ang problema lang kasi sa kanya, hindi siya nakakadidi ng maayos. Yung didi niya may problema, parang manghinatan ng gatas. Tapos binuboli pa. So ito, kita nyo guys, pansin nyo. Pero ito, sasabay na ito guys dahil kainan na Basta didi, talo siya kasi nabubuli siya. Pero sa pagkain, sumasabay yan. Tignan nyo guys, maliit yan, maliksi po yan. So kung ilan yung pinanganak, yun din po ang pinakamaganda guys. Kung ilan yung pinanganak, yun dapat din yung maging ma-harvest natin. So 10 pinanganak, 10 din po sila winalay. So ito po yung kahalagahan ng aking drinker ngayon. So kita nyo guys, ang bilis na ubos. Kakabigay ko lang na ito. So maganda ito guys kapag bagong walay or mga nagkasakit yung mga biik ninyo. Ito po yung ihalo nyo sa tubig, ipainom para po hindi manghina, hindi po nagkakaproblema yung biik. Kasi guys kapag halimbawa nagtatae tapos hindi nyo nabigyan ng electrolytes, lalong manghihina. So mauwi sa pagkawala. So ito, so ulit-ulit po tayo dito. Panoorin nyo po ng maayos yung mga video ko para po malaman nyo yung sagot sa mga tanong po ninyo. So paulit-ulit na nga lang po yung video ko dahil paulit-ulit din yung tanong, kaya ginagawan ko pa rin ng video. So panoorin nyo lang po yung mga video ko dahil hindi kayong malulugi at wala naman talaga kayong lugi dahil madadagdagan yung kaalaman nyo about sa pag-iinahin sa pagpuproduce ng biik. So marami tayong backyard lang po tayo guys ha. Iba ang procedure ng farm. So hindi ko pwedeng ituro sa inyo yung procedure ng farm dahil sa gamot pa lang hindi lahat nakakaabil. So ito po yun guys. So 1 gallon 4 liters. 4 liters po ito. Yan. 1 sachet. So pwede rin ito ibigay sa mga inahin na dehydrated. Napapansin nyo kapag may inahin kayo na umiihi tapos pinakahuli may puti na parang pulbo na lumalabas, dehydrated po yan. Ito po ang ibigay ninyo. So 5 to 7 days pagbibigay nito guys. Yan. So disclaimer, hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only sa aking mga kapwa backyard hog raisers. So nagbibigay tayo ng idea para po sa ikagagaan ng problema ng ating mga backyard. Dahil alam ko naman po kung ano yung mga common problem sa ating pagbababoy. So hindi ko pa po ito nabigyan guys ng prevention dahil
wala po tayong time. So pwedeng mamaya bigyan ko. Don't worry guys, gagawan ko ng video ito pag nagbigay ako ng prevention, itong pagbibigay na laman mamaya or bukas na lang, kasi wala namang problema pa, kasi bagong walay pa naman. So importante mabigyan po natin ng prevention, dahil kapag winalay, iba na yung temperatura ng kulungan, wala na yung init ng inahin, so manibago sila. So kadalasang common na sakit po na tumatama sa ating mga biik, yung pneumonia. Ang sintomas nung guys, nung biglang manghihina, lagi na lang nakahiga, tapos walang ganang kumain, so lagi lang nakahiga, pneumonia na po ang tumatama nun guys. So hindi lang kasi napapansin ng ibang mga kapwa ko backyard hog raisers, dahil hindi po nila alam na pneumonia na pala yun. May napanood akong vloggers, nagkaubos-ubos yung biik niya, kala niya ASF, hindi naman, iba naman kasi ang ASF. Pneumonia po ang tumatama sa kanya, pero hindi niya alam kung anong igamot. So kayo, binibigyan ko kayo ng idea, binibigay ko sa inyo. Pag pneumonia, ubo, sipon, Alamycin LA, pwede po yun guys, gamot po yun sa pagtatae, para maiwasan yung pagtatae, infection. So maraming gamit po ang Sustalin or pwede Alamycin. So ito na po yun guys, update tayo yan. So ang advantage po guys na yung inahin yung kinukuha natin, tingnan nyo guys, hindi po sila nag-iingay. So less stress. So napapansin nyo, hindi po sila nag-iingay, unlike doon sa biik yung kinukuha natin, napakaingay po, mag-iiyak yan buong araw yan. So buong araw stress. So kapag hiningan dyan, hindi naiiwasan minsan, kapag wala yung naiintindihan natin, kulang sa kulungan, walang paglagyan yung inahin, kaya biik yung kinukuha ng ibang backyard hog raisers. Ang mahalaga lang po, sige, kung mayroon mang ganun na pangyayari, huwag po kalimutan na magbigay na ito. Anti-stress po ito, electrolytes, nakakatulong po ito. Tsaka ito po ay iwas dehydrate, kasi pag stress, automatic yan guys, walang ganang uminom, walang ganang kumain, so manghihina. So kapag binibigyan nyo ng ganito, napiprevent nya, nami-maintain nya yung kondisyon ng biik, so hindi basta-basta nagkakasakit. So yan lang guys, maraming salamat, happy farming everyone, and God bless. So ito po yung pinaka-importante nung train care ko, yan. So nagbigay na ako ng isa, naubos kaagad.